Bago pa man magbukas ang PBA Philippine Cup, Elio Awards muna. Kung saan mukhang gagawa na naman ng record si Junmar Fajardo. Siya kasi ang nangunguna sa MVP race. So nangangamoy na ang pang-siyam na MVP ni Abay, na may 42.1 statistical points. At isa pa sa advantage ni Abay ay ang dalawang best player of the conference na nakuha niya. Ang una ay nung Governor's Cup at ang isa pa ay nung Philippine Cup kung saan nag-champion sila. Ang makakalaban ni Abay sa MVP race ay sina Robert Bolick at Arvin Tolentino. Kung saan pumapangalawa sa statistical points si Berto na may 36.7 points. Ang problema lang ay walang BPC award na nakuha si Bolick. Paano ba naman, hindi makabuelo ang team niya dahil madalas itong nalalaglag, kaya sayang din itong si Berto dahil ilang season din itong contender sa BPC, at hindi pa rin ito nakakaisa. Samantala, ang mahigpit sanang makakalaban ni Abay ay si Arvin Tolentino. Bagamat pangatlo sa statistical points na may 35.3 points, nakakuha naman ito ng isang BPC award nung Commissioner's Cup. Kaya lang hindi na naglaro sa AFC si Arvin dahil mas pinili niya ang mangibang bakod sa Japan D-League. Kung hindi nag-D-League si Arvin, siguradong papalag din ito sa BPC nung Philippine Cup. Samantala, mainit ang diskusyon ngayon sa social media, tungkol sa kung sino ang karapat-dapat na manalo sa Roy Awards. Marami ang umaasa at nagsasabi na si RJ Abarientos ang dapat tanghaling Rookie of the Year, dahil 2 beses nga daw itong nakapag-finals, at isang semis. Nakapaglaro din daw si RJ ng 71 total games, at nag-average ng 14.6 PPG, 2.8 APG, at 2.6 RPG. Pero ayon naman sa mga source, na si Cedric Bearfield nga daw ang pararangalan bilang PBA Season 49 Rookie of the Year. At dahil sa rumor na ito ay marami ang napariyak, na Kisho parati daw nangungunang magbakasyon sa Boracay ang team ni Bearfield na Blackwater, at bakit nga daw siya, na meron lang naman daw siyang 24 total games played. Si Bearfield ay nagkaka-average ng 18.9 PPG, 4.2 APG, at 2.8 RPG. Para sa Rookie of the Year, marami ang nagsasabi na hindi raw sukatan kung ilang beses nakapag-finals o semis o kahit ilang games ang napaglaruan ng isang rookie, kundi binabase nga daw ito sa stats ng isang player. At si Stephen Holt ang magpapatunay niyan, dahil naging Rookie of the Year ito sa PBA Season 48, kung saan nanguna si Holt sa stats, at nakapaglaro lang ng higit sa 24 games, hindi nakapag-finals dahil parating laglag ang team niya dati na Terrefer Majip. Tinalo ni Stephen Holt sa Rookie of the Year si Adrian Nocom na 2 beses nakapag-semis. Iba't iba man ang opinyon ng ilan sa atin, masasabi kong may punto rin naman. Kaya kung sino man ang mananalo sa prestihiyosong award na ito ng PBA, for sure deserve ng players,